At alam niyo mga kapatid, ako po yung tinatawag na thorn, no? Ano ba? Among the roses. Tulips o ano pa man. Pero tatlong mga babae, no? At si Ate Presi, si Ismael at si Ate Lorraine. At talaga namang, talaga, yung totoo, kakabaan yung pinakahuli na magsisermon na dahil dun sa kahandaan ng ating mga speaker natin. No? Ibig sabihin, hindi sila nag-aaksaya ng kanilang panahon na ihanda ang kanilang mensaheng dadalhin sa atin. Talaga namang at yung po mga binalikan ko yung mga sermon nila sa YouTube. Tingnan niyo po yung mga sermons po nila. Talagang mabibless tayo dahil dun sa sa kanilang paghahanda, sa kanilang mensahe na ipinaabot sa atin sa pamamagitan ng mensahe ng Pasko. Ano po. Alam niyo po, dahil dito, ay meron din akong gift sa kanila. Alam niyo, pagka ako'y humihingi at talagang gusto kong bigyan ng kasiyahan ng ang aking kalooban, ay halimbawa, hihingi ako ng Coke kay Ate Presi, sasabihin ko lang, maliit lang. Ako lang ang iinom. Walang iba, ako lang ang iinom. Dahil dito, pagdamutan niyo yung mga speakers ng mga kababayan ng aking ipagkakaloob sa inyo, regalo. Ayan ang liit, ang liit talaga, no? Okay. Si Ate Smile. Ayan, ito ka, Ate Smile. Picture ba daw? Oh, meron. Si Ate Lorraine. Pabasa. Sa ibang ano lang Mentos na binalot pa sa regalo. No? At kay Tita Presi, pwede bang yan na natin si Roan? Dito ka, Roan. Representative. Representative ni Lola. You represent Lola. Yan. Salamat at mga speakers sa inyong pagpapagal. Salamat po. Thank you. Thank you. Masarap yan, matamis yan. Ayoko po kasi kayo ma-diabetes kasi kaya maliit lang. Paano ko sisimulan yung aking mensahe ngayong hapon o ngayong gabi? Alam po, kanina ay lumabas kami, pumunta kami ng Eastgate ni Ate Presi at meron pa siyang hinabol na dapat bilhin. At nakita ko dun sa Eastgate ay napakaraming tao. Hindi kami kagad nakapag-park kasi talagang wala kang mapaparkingan. Sabi ko sa kanya, tingnan mo nga naman, sabi ko, dito kahit saan, kahit sa buong mundo siguro marahil, ay sineselebrate ang Christmas sa pamamagitan ng pagkakahabala, kung anong dapat nilang bilhin, kung anong dapat nilang ipamigay, i-gift, kung kanino man, ay abalang-abala sila. No? Abalang-abala ang mga tao dahil sa season na ito na ating pong sineselebrate ang Christmas. Kaya dahil dito sabi ko, kung aaya natin tayo mga Kristiyano na merong malalim na mensahe ng Kapaskuhan ay aaya natin, di natin papansinin, at yung celebration katulad nun, ang mensahe ng Kapaskuhan, ang mensahe ng pagsilang, ay unti-unti siyang mawawala. Makakalimutan ng marami. Makakalimutan ng mga Kristiyano na mga susunod pang mga henerasyon. Kaya samantalahin din natin, siyempre, kasi may mga sinasabi na iba ay isang tradisyon lamang ang inyong ginagawa. Pero kung ang tradisyon ay makikinabang sa atin bilang paglago ng ating mga pananampalataya at pag-unlad ng ating buhay spiritual sa malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo na siyang Mesaya, na siyang ipinanganak 2,000 taon na ang nakalilipas, ay magdadala sa atin ng malalim na pagkakapananampalataya at pagtitiwala sa Kanya.
Mga kapatid, nais ko pong ipagpatuloy ang aking mensahe noong unang linggo ng Disyembre na kung saan ay talagang medyo may mga na po ako Kumbaga, linaktawan ko na talaga siya dahil mahaba-haba yung aking mensahe. Ngayon pong gabi, yung aking ipagpapatuloy na mensahe dun sa Lucas na chapter 1 verse 30 hanggang 30, ang sabi ay ganito. Sinabi ng anghel sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang sa pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Siya'y maghahari sa sambahayan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kanyang kaharian." Sabi ni Maria, sa anghel, "Paano mangyari ito samantalang ako'y wala pang nakikilalang lalaki?" At sumagot ang anghel sa kanya, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ang batang banal ay tatawaging anak ng Diyos." Ngayong gabi, dito po sa Lucas, alam natin na tulad ng akin na rin bahagi sa inyo na detalyadong itinala sa kasaysayan ang tungkol sa kapanganakan una ni Juan Bautista. At kung ano ang kanyang gagampaning tungkulin sa pagdating ng Mesaya, ang ating Panginoong Jesucristo. Maingat din niyang itinala ni Lucas ang tungkol sa kapanganakan ng Mesaya. Ang sabi nga sa Hebrew yung Yeshua HaMashiach. Kung titingnan natin dito, una nais kong i-share sa inyo yung sinasabi dito sa Lucas na aking binasa sa inyo na mga talata. Ang sinasabi doon na itinala ni Lucas dito sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, yung sinasabi niya, tatawagin siya sa pangalang Jesus. Jesus sa English. Jesus sa mga Tagalog. Jesus sa mga Kapampangan. Yeshua sa Hebrew. Sa Greek, Iosus. Ang pangalang Yeshua ay common name sa kanilang panahon. Ayon sa pag-aaral ng mga pinagmulang salita. Ang tawag doon etymology. Itong etymology, pag-aaral ng lumang mga salita. Lumang mga salita o kung ano yung kasaysayan, kung paano siya nag-evolve yung isang salita. Katulad, halimbawa, nung pangalang o Yeshua na Josue sa pangalang Jesus o sa pangalang Yeshua na ibinibigay o ibig sabihin, ang ibig sabihin doon ay the Lord's salvation o cry to the Lord for help. Yun ang ibig sabihin ng Yeshua. Yun ang ibig sabihin din nung pangalan ni Josue, Joshua, yung salvation, Lord's salvation, o kaya yung cry to the Lord help. Kapag ang mga Hudyo, ang mga Jews, ay tatanungin mo tungkol sa kaligtasan. Kasi ang sinasabi dito sa aking talatang binasa sa inyo, na tatawagin siyang Jesus, na ang ibig sabihin ay tagapagligtas, kaligtasan. Kapag sa mga Jew ay tatanungin mo sila tungkol sa kaligtasan, ang maaari nilang isasagot, ay tungkol sa kaligtasang pisikal. Kaligtasang pisikal. At kaligtasan mula sa pananakop sa kanila, mula sa kaligtasan sa kanilang paglipol sa kanila,
At libo-libong taon silang inuusig, kinapopootan ng maraming bansa. Lagi silang naghihintay ng tagapagligtas. Lagi silang naghihintay ng Mesaya na ang kanilang isipan, pagka pinag-uusapan ay kaligtasan, ililigtas sila sa mga mananakop. Ililigtas sila sa mga pisikal na paglipol sa kanila. Yun ang lagi nilang isipan, pagka ang pag-uusapan ay kaligtasan. Kaya nga sabi lagi nilang isinisigaw, Bo Yeshua, Bo Yeshua, dumating ka na Mesaya, dumating ka na Mesaya, lalo na sa panahon ng pakikipagdigma nila. Kaya pagka ang pag-uusapan, ang kaligtasan ay nakatuon sila doon sa kaligtasang pisikal. Kaligtasang pisikal. Kaya nang matupad ang mga propesya tungkol sa pagsilang ng Mesaya ay nabigo sila. Bigo sila. Kasi walang nangyaring pagliligtas sa kanila eh. Walang nangyaring pagliligtas sa kanila sa kalagayang sila'y sinakop ng Roman Empire nung panahon na yun. Wala sa kanilang, kumbaga, wala sa kanilang bokabularyo ang tungkol sa kaligtasan sa kasalanan. Wala sa kanila. Hindi nila iniisip yung kaligtasan tungkol sa kasalanan. Kasi para sa kanila, ay makakamtan mo ang kapatawaran sa kasalanan ay tungkol sa tesuba, pagbabalik sa Torah, paggawa ng mabuti, at pananalangin, pagbibigay, charity. Yun ang kanilang pagka pinag-uusapan ay kapatawaran sa kasalanan. Pero kapag ang itinanong mo ay yung mga Gentiles, yung maraming mga tao, tatanungin mo na wala dun sa kanilang, dun sa loob ng kanilang, dun sa tinatawag na chosen nation, kung sila ang tatanungin mo tungkol sa kaligtasan, tungkol sa salvation, ano ang isasagot nila? Anong isasagot niya sa inyo? Anong isasagot nila sa atin? Kapag ang itatanong mo sila, tatanungin sila tungkol sa kaligtasan, ang isasagot nila sa atin, kaligtasan sa kasalanan. Kasalanan. Hindi yung kaligtasang pisikal. Katulad ng pananaw ng mga Jewish. Noong panahon po kasi ng 400 years silent, na tinatawag na pagtatapos ng lumang tipan kay Malakias at pagpapasimula naman ng bagong tipan nung mga gospel, dito sa panahong ito, dito umiral ang mga empire, di ba? Doon sa pagitan ng 400 years silent, dito umiral yung mga empire, yung tinatawag na Persian Empire, Greek, at saka mga Roman Empire. At ang mga emperor na ito ay meron meron silang iba't ibang paniniwala. Paniniwalang kultura, mga iba't ibang klase ng kasamaan na umiral sa panahon na yon. Dito yung mga tinatawag na umiral yung mga pagan culture, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paghahandog sa mga sanggol, sa kanilang mga Diyos, dito sa diyan sa panahon na yan, ang mga pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki, kapwa babae, ito yung same-sex na relationship, na dito rin umiral. Kaya nga may mga emperor na sinasabi, di ba, na may mga bakla sila. No? Yun ang panahon na yan. Dito rin sa panahon ito, ang emperor na ipinapahayag nilang sila'y dapat sambahin. Diyan sa panahon na yan. At kinakailangan silang kilalaning silang mga Diyos, yung mga emperor. At tulad na lamang si Antiochus, na isang Greek emperor na ikinabit niya ang kanyang pangalan. Sa pangalan niya, yung Epiphanes, na ang ibig sabihin ay visible God. Visible God. Paalala natin, ang ginawa nito ng emperor na ito, na si Epiphanes at Antiochus, ay marami siyang ginawa. Lalo na sa panahon sa mga Jewish, binasak nila ang kanyang mga scripture, binebenta yung mga pamilya sa pagkakaalipin, yung mga nanay na ipatutuli yung kanilang mga anak ay kanilang pinapatay at marami pang ginawa itong emperor na to sa panahon na yon. Pagpatay sa mga bata at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.
Di ba tayo rin bilang mga, yung ating sinasabi nating mga ninuno natin, kung babalikan natin, mapagsamba sila sa mga anito. Di ba? At ano man ang mga nangyayari sa kanilang kapaligiran, ay iniisip nila ay merong Diyos. Di ba? Merong Diyos na dapat kilalanin. Merong Diyos na dapat sambahin at paglingkuran. Kapag sinabi mo sa mga Gentile ang tungkol sa salvation, sasabihin nila kaligtasan o kapatawaran sa kasalanan. Maging sa panahon natin ngayon, magtanong ka ano ang salvation. Yeah? Magtanong ka kung ano ang salvation. Ang sasagot nila sa iyo ay kaligtasan sa kasalanan. Ang Panginoong Yesus ay tatawagin siyang Yeshua o Jesus, siyang ating tagapagligtas, katubusan sa ating mga kasalanan. Ang ipinanganak ni Maria na sanggol na lalaki ay tatawagin siyang Jesus bilang tagapagligtas. Nakita natin sa mga sermon ng ating mga kapatid ay yung tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, no, na siya isang tagapagligtas. Hindi lamang po siya ay isang tagapagligtas. Katulad ng sinasabi rin dito sa mga talatang aking binasa sa inyo, ang ipinanganak ni Maria na sanggol na lalaki ay tatawagin siyang anak ng kataas-taasan. Yun ang ano doon, banggit dito. No? Anak ng kataas-taasan. Ano ibig sabihin nun? No? Yung sinasabi doon, yung he calls Son of Ahelion, Son of the Most High God. Anak ng kataas-taasang Diyos. Yun ang ipanganganak ni Maria. Kumbaga, ito'y Diyos siya na nagkatawang tao eh. Kaya dun sa John chapter 1 verse 4, makikita natin doon sa verse 14 na sabi doon ay, the world become a human being and live with us. And we saw His Shekinah, the Shekinah of the Father's only Son, full of grace and truth. Ang naging tao ang salita at tumaan kasama namin at nakita namin ang kanyang kalwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Diyos na nagkatawang tao ang isinilang ni Maria. Kapag sinabi mo sa mga Hudyo, si Miriam o si Maria ay isinilang niya na si Yeshua, na si Jesus, na kanyang isinilang, na kanyang ipinanganak ay anak ng kataas-taasan, Son of Ahelion, Son of the Most High God. Ano kaya ang magiging reaction nila? Ano magiging reaction nila? Pagka sinabi mo, si Jesus ay anak ng Diyos, maaaring ang reaction nila ay iiling lang sila. Iiling lang silang ganun. Hindi ka nila pakikinggan. Maaaring hindi sila makikinig sa iyo. Kung doon mo pa sa Israel sabihin yon, palalayasin ka nila, balik ka sa iyong sariling bansa. Huwag dito mo gagawin yan. Magagalit sila sa iyo. Aawain ka nila. Para sa kanila kasi ay isang blasphemy o mockery, insulto sa kanilang Diyos, sa Diyos ng Israel. Pagka sinabi mo na merong ipinanganak si Maria na isang lalaki, na isang sanggol na lalaki, na anak ng kataas-taasang Diyos, pagka sinabi mo sa kanila ay isang blasphemy at isang o kaya mockery. Pag-iinsulto. Ang Diyos ng Israel, sasabihin nila, ay meron pang ibang Diyos. Meron bang ibang Diyos? Sa mga Jew, hindi nila tinatanggap na si Yeshua ay Son of the Most High God. Kasi doon sa Deuteronomy, ang sinasabi doon ay Shema Yisrael, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon na ating Diyos ay iisang Panginoon. Iisang Diyos, Echad. Paano nila tatanggapin? Merong ipinanganak sa pasabsaban at sasabihin mo isa siyang Diyos na nagkatawang tao.
Kaya nga sa ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang pangangaral, sa kanyang pagpapahayag, pagpapakita na siya ay Diyos, ay hindi nila ito pinaniniwalaan, di ba? Meron pa nga senaryo na may pagkakataon na siya ay itutulak pa nga siya sa bangin eh. At binansagan siyang Beelzebub. Kapag sinabi mo sa mga Jew na si Jesus ay Diyos, malaking insulto sa Diyos ng Israel na meron pang Diyos bukod kay Yahweh, bukod dun sa ahilyon o kataas-taasan, Diyos o Most High God. Kapag sinabi mo naman sa mga Gentile, ang ipinanganak ni Maria ay Son of God. Son of God. Most High God. No? Ano ang maaari nilang itugon o reaction? Ano maaari nilang reaction kaya? Maaari nilang reaction o tugon? Positibo. Hindi sila hiling. Ganun ba? Okay, hindi ganun. Hindi ganun ang kanilang reaksyon. Positibo. Kikilalanin si Yahweh o si Yeshua o si Kristo ay Diyos kasi ang mga Gentiles o ang maraming mga reliyon ay tumutukoy sa Diyos. Ano mang reliyon yan, di ba? Tumutukoy sa Diyos. Tumutukoy sa Diyos na nagpapatawad. Tumutukoy sa Diyos na kumakalinga. Tumutukoy sa Diyos na nagagalit. Yun ang ng mga iba't ibang maraming reliyon, di po ba? Ibig sabihin, may kabatiran ang marami, ang mga tao, ang mga Gentiles, hindi kabilang sa chosen nation, na sila ay kumikilalang merong Diyos, kumikilalang merong supreme being na dapat katakutan, na dapat paniwalaan. Sa panahon po ng sinabi ko kanina na 400 years silence, ay merong Greek philosopher na si Zeno, 100 years bago itala ni Juan sa Ebanghelyo ang salitang salita, yung logos. Bago niya itinala ito, ang tungkol sa logos, ito'y turo tungkol sa Stoicism. Tinatanong ko si Jetro kanina, tulungan niya sana ako dito sa pagpapaliwanag tungkol dito sa Stoicism. Ang paniniwala po kasi na merong supreme being na nagpapakilos sa lahat ng bagay o sa lahat ng kalikasan, katulad ng mga mago na kumilala sa ipinanganak ni Maria ay Diyos na anak ng kataas-taasan. Alam niyo po ba yung mga Magi na sinyeta ni Ate Lorraine? Ang mga Magi ay sabi dito sa mga Jewish na Christian Jewish, ang sinasabi nila ay napakababaw na interpretation sa salitang doon sa mga Magi o yung mga wise men. Ang pinakaano po daw dyan ay yung astrologers. Nag-aaral sa kalawakan. Nag-aaral kung ano yung mga galaw ng bituin. Nung ipanganak si Abraham, alam niyo po ba, nung ipanganak si Abraham, ito yung, hindi natin mababasa sa banal na kasulatan. Ang nung ipanganak si Abraham, may dumalaw sa kanila. Dinalaw sila ng mga kamag-anak nila at tuwan-tuwa sila kasi lalaki yung ipinanganak ni Tera. Tama? Nung sila ay lalabas na, ay nakakita sila ng mga bituin. 4 na bituin. Pagkatapos merong natatanging bituin doon, ay kanilang sinakop yung mga bituin. Dahil dito sabi ng mga nakakita sa bituin, ano kaya ang mangyayari dito sa batang ito? Bituin. Na tinitingnan nila kung ano yung mga galaw ng mga bituin. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, marahil ay alam nila yung tala, yung bituin na kanilang nakita na may kakaiba, na kung saan ay may kakaibang ipapanganak doon sa Bethlehem.
Maaaring ang interpretasyon nila dun sa Bethlehem o dun sa pagkakiltita nila doon sa bituin ay maaaring ang kanilang pagkita o pagkakapag-aral nila dito, hindi lamang siya isang hari. Hindi lamang siya, kundi isa siyang Diyos. Di ba? Kaya yung mga prophetic gift ayon kay ate Lorraine, kumikilala dun sa ng isinilang, di ba? Kumilala sa ipinanganak ni Maria ay Diyos ng kataas-taasan. Sa panahon natin, kapag sinabi mo tungkol sa Diyos, ay madali kang paniwalaan ng tao. Madali siyang sampalatayanin. Yeah? Kasi merong kakaiba na pagkakaalam ang tao tungkol sa Diyos. Yan ang pinagmulan natin. Meron nga lang iba ang kanilang paniniwala, ang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ipanganak ni Maria na si Yeshua, na si Jesus, ay magiging dakila. Yun pa yung isa. Magiging dakila. Hindi ko na pwede dadagdag yun. Kung hindi ang ipinanganak ni Maria na ang pangalang Yeshua ay ibibigay sa kanya ang trono ni David, maghahari siya sa sambahayan ni Jacob, ang paghahari niya ay magpakailanman. Yung dito, yung sinabi ng anghel kay Maria na ang Jesus na yung ipapanganak ay ibibigay sa kanya ang trono ni David, maghahari siya sa sambahayan ni Jacob, ang paghahari niya magpakailanman. Kapag sinabi niyo po sa mga Jewish naman, si Yeshua, si Jesus ay hari ng mga Jew, ay hari ng mga Hudyo, hindi nila ito matatanggap. Hindi nila ito kikilalanin. Alam niyo po ba kung bakit? Nung ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo na kinikilalang hari ng mga Hudyo, ay walang ginawang pagpapalaya sa kanila. Walang ginawang pagpapalaya ang ating Panginoong Jesucristo nang siya ay ipinanganak at tumanda ng edad 33 taon dito sa lupa. Walang naganap na pagpapalaya sa pagpapasakop sa kanila. Walang naganap na sila ay lumaya sa paghihirap sa pagkakasakop sa kanila ng imperyo ng Roma. Kaya hanggang ngayon, naghihintay sila na merong darating na Mesaya na magtatanggol sa kanila at makikipagdigma sa kanila. Diba? Kaya yung si Herodes, hindi niya kinilala yun, di ba? Yung ipinanganak ni Maria ay isang hari. Sa mga Gentiles, yun po ba? Yung ipinanganak ni Maria na Yeshua, Jesus, ay isang tagapagligtas sa kasalanan ng sanlibutan. Isang Diyos at isang hari na muling paririto na siyang inihintay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, sa bawat Pasko na ating sineselebrate at binabalik-balikan ang mga mensahe ng Kapaskuhan, nakatitiyak tayo na ang sanggol na ipinanganak ni Maria ay isang Diyos na nagkatawang tao na nagligtas sa atin sa kasalanan. At isa siyang hari na maghahari magpakailan-kailan pa man. Siya ay muling paririto upang iligtas ang lahat ng mga iniligtas at maranasan ang kumpletong kaligtasan. Bagamat mangyayaring yung inaasahan ng mga Jewish nation na pagdating ng Mesaya, siya yung makikipagdigma sa kanila, lalo na sa panahon na sila ay pinapalibutan ng mga bansang didigma sa kanila. Darating ang Mesaya na kanilang hinihintay. Darating ang Kristo na ating hinihintay na isang haring mapagdigma.
Isang haring merong hustisya na kung saan siya ay maglalaban alang-alang sa kanyang bayan, alang-alang sa kanyang bayang Israel, hari na ating kinasasabik ang babalik at darating. Yun naman ang haring unang para sa kanila ay unang pagdating. Pero sa atin, ito na ay isang pangalawang pagkakataon na muli siyang paririto. Ang ipinanganak na sanggol, batang lalaki, Jesus ang pangalan, dahil siya yung kaligtasan sa kasalanan. Tatawaging anak ng katastasan, siya'y Diyos at siya'y hari na maghahari at kailan-kailan pa man. Amen.